Inaayayaan ang lahat para sa pambansang awit ng Grabe, dito pa inano yung ano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Maupo po kayong lahat. Una, salamat sa Diyos. Medyo binigyan tayo ng magandang weather today. Sana magtuloy-tuloy. Kahit natutuwa po kung nagkakasama-sama tayong lahat ng mga batang Maynila ngayong araw na ito. To our partners in the national government, our beloved members of Congress who are present today, Congressman Junicio, Congressman Joel Chua, Congresswoman Giselle Maceda, Congressman Erwin Cheng, to the members of the Sangguniang, with our majority floor leader, Councilor Mon Yupanco, to the President Pro Tempore, Tol Sarkal, and our beloved magaling na Vice Mayor Chi Atienza. To the members of the City Council, department heads, bureau chiefs, mga kawani ng City Hall, to our barangay officials, mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon, mga panauhing naririto sa Quirino Grandstand, especially yung aking ex-girlfriend na ngayon nasawa ko na. Dahil ni Dumagoso. Sa mga nanonood ngayon sa social media at lalong-lalo na sa mga paborito ko, mga minamahal kong lolo't lola ng lungsod ng Maynila, I love you. At mga nanay at tata, ayun, may mga asim pa. Huwag kayong magpapaula. Sa mga minamahal kong nanay at tata at mga batang Maynila, again, salamat sa Diyos sa magandang panahon na ibinigay sa atin. Bago ko po ilahad ang kasalukuyang kalalagayan ng Kapitolyo ng Bansa, saglit muna natin balikan ang kalagayan ng ating dinatnan. We inherited 14.6 billion pesos of unpaid prior years obligation from the previous administration. Uulitin ko po, 14.6. Hindi katulad ng nasabi ko nung una na 10.2 billion BYO or commercial obligation ang iniwan sa atin. Sapagkat nung una ay wala naman pong dokumentong isinumite sa Transition Committee. But as we progress with time, under our watch, unti-unti na nagdatingan ang mga singilin. Kaya umabot po sa 14.6 billion
PYO, prior years obligation or commercial obligation. Namana natin ang mala Smoky Mountain na mga basura kaliwat kanan sa Avenida, Boulevard, Highway, pati tapat ng bahay natin. Ito'y hindi kwento, kundi naranasan ng Manileño. Nakita, napanood sa telebisyon. Mga basurang hindi nahakot dahil hindi nabayaran ang garbage contractor. Hindi na binayaran, pinalitan pa. At yung pinalit na dalawa, hindi rin binayaran. Ang napaunang utang sa Lionel ay 800 million pesos. Pinalitan ng bago according sa kanilang pinili na dalawang kumpanyang Pileco at Metro Waste Management na nagkautang din ang lungsod na 250 million pesos. Nama na rin natin sa City Hall ang walang kapararakan at pakundangang paggasta sa mga JO. Shout out sa nakare-relate. Kumulang 200 to 447 million pesos kada buwan. Litin ko po, hindi po taon, kada buwan na gastos. Sa job order pa lang yan. Sa unang linggo pa lamang po at si Vice Mayor isinama ko sa meeting dahil kaliwat kanan ang datingan nila Judith. Shout out sa nakare-relate kay Judith. Kaliwat kanang dumarating ang due dates ng Meralco, Maynilad, Manila Water, at iba pa bang mga provider ng utilities. In fact, may isa tayong health center, pinutulan agad. Sabi ko sa Meralco, bakit yun man pinutulan? Ilang araw pa lang ako nakakaupo. Putulin ko rin kaya poste ninyo. But fortunately, in fairness to Meralco, ay nakinig naman. At muling pinower up yung nasabing health center. Pero ano nga ba ang reaksyon natin? Naganap ba ako ng dahilan? Hindi. Hindi natin ginawang dahilan ang mga ito upang tayo petiks o patumpik-tumpik. Kaya naman agad natin nilalatag ang tatlong bagay o gabay sa ating pamamahala. Set clear policy directions. Strengthen the bureaucracy in City Hall. Lead by example. People do not follow promises alone. They follow example. And in Manila, we choose to lead by example every single day. Ang unang hakbang na ating ginawa, ibinalik natin ang masinop na pamamahala. Hindi pwedeng puro salita lamang. Kailangan may sistema. Kailangan regular ang monitoring ng bawat sektor. Sa bawat proyekto sa pananalapi at sa galaw ng bawat sangay ng City Hall. Kailangan laging malinaw ang direksyon. Kailangan ang bawat opisyal
ng City Hall ay may isang pagkakaunawa sa datos, sa sitwasyon, at sa tamang pagtugon upang makagawa ng angkop na solusyon. Kaya naman, July 2025 hanggang June 2026, nakapagsagawa na po tayo ng mahalagang mga pagpupulong, pagmi-meeting, 43 weekly directional meetings bawat Lunes. Ito ay management committee meetings para isang tono, para isang antena, at sabay-sabay na kumikilos sa isang kumpas. Palakpakan po natin ang mga masisipag na department head and bureau chiefs. May monthly finance cluster meetings din po tayo upang ang mga namumuno sa City Hall ay laging may timely, accurate, and visibility sa ating fiscal position. Hindi pwedeng hula-hula lang. Nagkaroon tayo ng 13 local health board meetings. Ibig sabihin po, halos buwan-buwan nating sinusuri kung saan bumabagal, saan nagkukulang, o saan gumaganda ang delivery ng health services sa Manila. Ganon din kadalas ang ating local school board meetings upang matiyak ang regular na koordinasyon sa pagitan ng City Government of Manila and Department of Education. Nakapaglabas din tayo ng 109 executive orders upang higit pang maging epektibo ang paggogobyerno, at palakpakan din natin muli ang ating mga department heads. At nais kong ipagpapuri ang mabilis at pagkakaisang tugon ng Konseho ng Maynila. 78 city ordinances ang naipasang mabilis ng mga konsehal sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza. A well-run City Hall means a better Manila for all. And when the executive and the legislative branches of local government work as one, every decision becomes faster, every policy becomes stronger, and every Manileños benefit from it. Yan po ang Bilis Kilos 2.0. Mga Batang Maynila, mga minamahal kong nanay at tatay ko at lolo't-lolo, puntahan naman natin sa mga polisiyang ito, sa mga gawain ito, sa mga ipinatupad nito, saan naman tayo napunta? Ano ang dinakuha natin naman sa loob ng ating pamamahala ng isang taon na ngayon sa pamumuhay natin sa lungsod ng Maynila? Sa masinop na pamamahala, mas mahusay ang revenue collection. Ang inyong pamahalang lungsod, umangat ang collection efficiency sa dating 62.9% nung nakaraang administrasyon, July 2024 and 25, tungo sa 90.3% sa unang taon ng termino natin. Mula sa July 2024 hanggang June 2025, umabot lamang sa 15.5 billion ang city revenue. Ngunit sa panahon nating together, mula July 2024
hanggang June 2026, pumalo ito ng 19.2 billion o mataas na 24%. Ang ibig kong sabihin, nadagdagan ng 3.6 billion na kita ang inyong lokal na pamahalaan. Kahit na dumaan pa tayo sa nakaraang krisis or oil crisis, at kahit naranasan natin yan, ay patuloy na unti-unting umaangat ang ating lungsod sa pananalapi. Sa kabuuan, nakalikom ang inyong pamahalang lungsod ng 24.9 billion total revenue kumpara sa 20 billion noong nakaraang administrasyon. Palakpakan natin ang ating mga local finance committee. Sa pamumuno ni Secretary to the Mayor, Letlet Sargal. Baka naman. Kasama si City Treasurer Attorney Paul Vega. City Assessor Attorney Chris Fernandez. Bureau of Permits Director Levi Macundo. And special mention, Jet, get well soon. Nasa ospital siya ng Maynila ngayon. But she's okay. Our City Budget Officer, Jet Aquino. Cities do not rise on resources alone. They rise on trust. And when Manila regained the trust of its people and its partners, it regained its future. Kaya sa lahat ng mga negosyante, mamamayang nagbabayad ng buwis sa dagdang panahon, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa masinop na pamamahala, ang minanang 14.6 billion prior year's obligation ay nabigyan ng tamang solusyon. Hindi man kahit ako, kahit kami, hindi namin lubos akalain, bagamat salat na salat tayo sa pananalapi, nais kong ipahayag sa inyo, mga tagalungsod ng Maynila, mga nandito sa Davao, sa Luneta, at sa kani-kaniyang bahay, tayo po ay nakapagbayad ng 8.8 billion pesos. Out of 8.8 billion pesos, 7.8 billion pesos dito ay binayaran natin sa prior year's obligation na iniwan sa atin. Tingnan ninyo, sisimpleng ko mathematics. Ang kinita, EDNET, 20 billion. Ang utang, ayoko naman tayong tawagin mga taga-Maynilang manunuba. Sa mga binili nating pako, pintura, injection, bulak, gamot, kuryente, semento, and so on and so forth. 14 billion. Ang gastusin sa personnel, 6 billion. Magkano ang tinotal ng 14 plus 6? Pero nyo nagsimula ko, 0. Pero sa awa ng Diyos at sa pagtitiwala ng taxpayer,
unti-unti tayo nakababangon at nairaos pa nating bayaran ang lumang obligasyon. Kaya ngayon, nais kong ipabatid sa inyo, 6.8 billion na lamang ang babayaran natin sa PYO na kanilang ibinigay sa atin. Ngunit, pakinggan po ninyo, naging hadlang ba ang minana nating 14.6 billion prior years obligation and commercial obligation? Ang sagot, hindi, sapagkat naipagkaloob pa rin natin ang payouts para sa mga lolo at lola ko, PWDs at solo parents na nagkakahalagang 1.6 billion pesos. Hindi naging hadlang ang minana nating 14.6 billion prior years obligation upang makapagbigay ng birthday cake muli at ensure para sa aking mga minamahal na lolo't lola. At sa aking mga minamahal na lolo't lola, nais kong ipabatid sa inyo, yung binigay sa inyong cake dati nung wala ko, ang utang noon, 145 million pesos. Cake na lang, sinuba pa. Pero kung manatag kayo mga lolo't lola ko, out of 145 million, nabayaran na po natin yung 80.4 million pesos. Tuloy ang cake. Susunod na ang ensure. I love you. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion na PYO upang may pagkaloob natin ng tamang oras ang sweldo, year-end bonus at mid-year bonus at incentives ng mga City Hall employees, pati na ang bayad sa JO, COS, personnel na kakalagang 6.8 billion pesos. Hindi naging hadlang ang minana natin 14.6 billion PYO upang buksan at patakbuhin na ang matagal na nakatenga na Baseco Hospital. Upang buksan ang newly renovated health centers tulad ng Barrio Magsaysay Health Center, Valeriano Pogoso Health Center, upang maglagay ng sapat na gamot at makabagong kagamitan sa 7 ospital, 46 health center na nagkakalaga ng 390 million pesos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion pesos upang matupad natin ang ating tulong sa ating mag-aaral sa PLM, UDM, IRIS na nagkakahalagang 531 million pesos combined in 1 year. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion PYO upang masimulan natin ang milk feeding program o mas kilalang Your Milk sa 21,000 preschoolers sa 467 daycare centers sa buong Maynila. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion pesos upang magawa natin ang bagong programang isinabatas natin sa Konseho ng Maynila, ang kaagapay ng Batang Maynila, kung saan ang mga taxpayer ay nakatutulong sa mga pamilyang walang kakayanang pinansyal
para sa mga highly specialized medical procedure at life-saving intervention para sa kanilang mga anak, asawa, lolo, lola, nanay at tatay na nasa ospital. As of today, the Office of the Mayor tumanggap kami at tumugon na sa mga sulat ng mga Manileño. 34,171 letters answered by yours truly. At ang Kaagapay program, bagamat salat tayo, ay nakapaggasta na ng 220 million pesos para sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Mga kababayan kong nandito sa Daco Luneta, pwede bang isang masigabong palakpakan para sa ating mga taxpayers ng City of Manila? Mabuhay ang mga taxpayers ng City of Manila. Marami kayong buhay na naduktungan, na itawid hanggang sa bansang India. Yan ang perang binayad ninyo sa lungsod ng Maynila. Hindi naging adlang ang minana natin 14.6 billion upang maipagkaloob ang PhilHealth share sa ating mga health workers. Meron na? Gayon din ang barangay RPT at business clearance shares para sa lahat ng barangay na nagkakalagang 1.8 billion pesos. At shout out sa lahat ng health workers. Sir Bams, thank you. Fiesta ngayon. May handa ba kayo? To MXD, PHW, to Barangay Nutritionist, to all hospitals, health centers. Kanina, pinirmahan ko na ang karagdagang release ng 184 million pesos na bukas ng hapon makukuha nyo na ulit. Baldo, baka naman, as I have said many times, magsisinop ako and I will give what is due for you. Bukas ang hapon, check nyo na. I'm happy for you. Hindi naging adlang ang 14.6 billion PYO upang masimulan ang one smart TV, one laptop, one classroom sa pampublikong paaralan ng lungsod ng Maynila. Umabot sa 684 smart TV at 1,379 laptops ang naipamahagi sa kinder at grade 1 sa lungsod ng Maynila. Hindi naging adlang, lalong-lalo na sa sitwasyon ng mga nasusunugan. Okay, naglalaro ng apoy. Magastos. Inaging adlang ang 14.6 billion
upang tumugon agad tayo sa mga pamilyang nasunugan sa lungsod ng Maynila. Umabot na po sa 69 million pesos ang ating ibinigay sa mga biktima. Hindi naging lang ang 14.6 billion commercial obligation upang palakasin ang kakayanan ng Manila Disaster Risk Reduction Office sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong gamit katulad ng drone na may search and rescue operation with night and thermal capabilities, rapid damage assessment of structure through a 3D or CT scale 3D mapping Yung ng sinasabi ni ating Yorme. lungsod. Yung CCTV, itong lumilipad na yan. Ano tawag yan? Hindi. Ayan po, Ano tawag yan? Hindi yan. magtitingnan ninyo, Si Kuya, CCTV parang daw. normal na drone. Drone. Parang normal na Hindi drone po. lang daw yan. Yan po'y May CCTV yan. maghahanap. Huwag naman sana loobin ng Diyos na dumating sa Metro Manila yung big one. But we, Manileños, and your city government, keep on preparing for the worst. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion PYO. Kahit na tayo sinasampal ng kaliwat kanan ng krisis ng langis dahil sa gera sa Iran, naitawid pa natin ang ating mga jeepney drivers, bakery owners at iba pang maliliit na negosyo at mga estudyante na nagkakahalagang 34 million pesos. Hindi naging hadlang Umalis na. ang 14.6 billion upang maipagkaloob ang mga funded allowance ng police, judges, prosecutors, teachers, student allowance na nagkakahalagang 700 million pesos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang mabayaran natin si Judith. At hindi lang tayo nakabayad. On time na po tayo ngayon. 307 million. Wala na po tayong utang sa Meralco, sa PLDT, sa Maynilad at Manila Water. Wala nang mapuputulan. Hindi naging hadlang ang minana nating 14.6 billion na PYO upang mabayaran. Uulitin ko. Kasi narinig nyo to nung kampanya. Bawal lang mag-video habang nagsasalita sa harapan nyo sila. Upang mabayaran Ayaw mag-video. ang utang natin sa Land Bank at DBP na nagkakalaga itong taon lang na ito, nagbayad tayo ng 1.2 billion pesos sa Land Bank at DBP. So it's paid. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang magamit. Shout out sa mga taga-ospital ng Maynila. Tatlong taon nakatenga by tens of millions of pesos a life-saving machine at napakamahal na procedure. Bagamat salat tayo, pinilit ko katulad ng mga ama at ina sa kanyang tahanang iraos at magamit ng mga taga-Maynila. Ngayon, nagagamit na natin ang CATLAB
sa lungsod ng Maynila, sa ospital ng Maynila. Angiogram, angioplasty. Hindi lang kanal ang dinudot-dot natin mga barangay official, pati barbula ng mga ugat na barado ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa ospital ng Maynila. We inherited debt, but we deliver results. Never compromise the services of our people deserve. Every peso was managed with discipline. Every obligation was met with accountability. And every decision was guided by service to every Manileño. Marahil, tanong ninyo sa akin ay ganito. Yorme, paano natin babayaran ang inutang natin sa Land Bank or DBP na ating pinagpagawa ng pabahay, eskwelahan, ospital, at mga iba pang gusaling kapakipakinabang, at mga ginastos natin na hindi natin makakalimutan sa karanasan natin habang tayo'y nabubuhay. Noong panahon ng pandemya, para bumili ng gamot, ng bakuna, at pagkain buwan-buwan sa loob ng 8 buwan na 700,000 families. Noong panahon ng pandemya. So nangyari, nakabayad. Katulad ng naturan ko, ilang minuto pa lamang ang nakakaraan. Habang kaliwat kanan, kung tinutupad ang mga lumang obligasyon ng nakaraan, araw-araw natin kinakarap ang kasalukuyang obligasyon. At ang luma ko namang obligasyon, ayon na rin sa batas na ating mga ginawa. Doon ako'y naging mayor noong 2019 at nagka-pandemya. Nabayaran natin ang Land Bank. Nagbayad na tayo ng 7 billion sa kanila. Nagbayad pa tayo ng 1.2 billion sa panahon natin. So ano po ang ibig sabihin? Ito ay malinaw na katibayan na hindi pahirap sa delivery of basic services ang inutang natin para sa housing, hospital, schools building. Ang tunay na may sala ay ang nagpahirap sa atin ay grave fiscal mismanagement. Yung ipinampahid sa labi na mantika sa ating mga ilang mamamayan sa lungsod. Dinutututan tayo ng JO. Ang kinita mo, Kosam, ang kinita nung nagbigay, 30. Ngunit sino ang nagsakripisyo? Mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kaya hindi totoo na hindi makakabayad dahil nagawa po natin bagamat malaki ang obligasyon ng nakaraan. Kaya malinaw ito at patuloy na magiging malinaw ito. We did not inherit excuses. We inherited obligation. And through disciplined fiscal management, we turn that into stability. And stability into better services for every Manilans. Masinop na pamamahala. Naging matatag ang fiscal at financial management ng lungsod.
No more overspending for job order personnel in Manila. Kung dati-rati maabot ng 200 hanggang 400 buwan-buwan, ngayon po 60 to 80 million pesos na lamang ang ginagasta natin buwan-buwan. Muling binuhay ang Go Manila App. At dahil doon, kahit Sabado, bagyo, umuulan, may dilubyo, holiday, nagkaroon ng access makabayad ang mga taxpayers of the City of Manila na kumisan. Pag pinagsama-sama natin yung binayad nila sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo, holiday, halos 367 million pesos. Hinabol natin na magbayad ng buwis. Ito'y napapanahon sa sitwasyon nating lahat. Imbis na makisawsaw tayo sa malakas na ingay at galit kaugnayan ng flood control scandal, pinili nating hanapin ang mga flood control contractors upang sila'y papanagutin. Papanagutin saan? Within our authority as local government unit. Within the bounds of the law. Hinabol po natin silang lahat. At pinagbayad ko sila ng contractor's tax sa lungsod ng Maynila. Dahil dyan, sila ang magpasanggang ngayon, nagkukwentuhan pa lang. Sa Maynila, nagkakwentahan na at nagkabayaran na umabot sa 309,346,851 pesos. Ito ay mga panahong 2023, 2024, 2025. Yung iba, nakademanda pa. Kaya po, siguro, dapat lang na magalit ang buong bansa dahil sa flood control scandal. Tama po yan. Dapat silang usigin ng national government sa kanilang mga dapat panagutan. Tama po yan. Ngunit sa Maynila, kiligili ang tama nila. Italpak nyo na. Shout out sa tumatalpak yan. Kaysa laway, kaysa galit, kaysa inis. Nag-isip tayo, ano ang magiging kapakinabangan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila? 309 million pesos. Kaya po, simula ngayon, lahat ng project ng DPWH hindi maaprobahan hanggat walang building permit sa lungsod ng Maynila. Sa pagbabalik ng isang masinop na pamamahala, pumalit din ang tiwala sa Maynila. Tumaas ng 332% ang bilang ng mga bagong rehistradong negosyo sa Bureau of Permits. Sa lahat ng mga bagong namumuhunan sa lungsod ng Maynila na nairehistro sa loob lamang ng isang taon. Maraming salamat sa inyo sa muli ninyong pagtitiwala sa lungsod ng Maynila. Ang ibig sabihin, karagdagang trabaho at mas malaking ambag sa paglago ng ekonomiya sa kabisera ng bansa. Palakpakan po natin ang mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Tumaas ng 105% ang business renewal sa ating lungsod. Maraming salamat po at ibig sabihin nito na papanatiling na po protektahan ang mga trabaho ng mga tagalungsod ng Maynila at mga kababayan natin sa konstruksyon
ng gusaling nabigyan ng permit ng Office of the Building Official. Nung araw, nung panahon nila, umabot lamang sa 2.7 billion investment ang pumasok. Tayo, krisis, walang tsape, laway lang. Ngayon po, malugod kong ipabatid sa inyo, 9.3 billion pesos ang umabot na investment sa lungsod ng Maynila. Dahil bumalik ang tiwala sa Maynila, lalo rin lumakas ang ugnayan natin sa international institution at mga pamahalang panlungsod. 94 foreign diplomats ang bumisita sa atin. Madalas, binudugo ako ng kaka-Ingles. Pero okay lang, sapagkat pagbibigay ng oportunidad ng people-to-people exchange, business partnership, at economic development. Muli ring pinili ang Maynila upang pangunahin katuwang ng national government, pagpapatupad ng rice distribution, scholarship, medical, health services, lawa at binig program, walang gutom program, pre-positioning of disaster goods, at iba pang social protection program, kabilang ang 4Ps. Palakpakan natin ang mga kabinete ng ating bansang tinutulungan ang lungsod ng Maynila. Bumalik muli ang pagtitiwala ng mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Northern Luzon, sa Southern Luzon at Central Luzon, na muli nilang itinda ang kanilang produkto dito sa lungsod ng Maynila. A city grows when people believe in it again. Today, Manila is growing because confidence has returned. And when trust returns, investments follow, opportunities multiply, and progress becomes unstoppable. Now, let me share to you on the new and expanded projects of the City of Manila in the next 365 days sa ating buhay. Maliban sa 21,000 preschooler, muli nating ilulunsad ang Your Milk 2.0 na aabot na halos sa 60,000 plus na mga batang mag-aaral sa lungsod ng Maynila. From daycare, aakyat na tayo sa kinder hanggang grade 1. Sa darating na Hulyo, matutuwa na naman ang mga health sector. Mababawasan ang may sakit na bata kasi malulusog na naman sila. Alam naman natin sa mga pag-aaral, regular na milk supplementation ay nakatutulong sa magandang nutritional status, healthy weight gain para sa mga undernourished children, at mas maayos na atensyon, partisipasyon sa klase. Lagi silang masigla. At karagdagan, nakatutuwang isipin na tayo, mga batang Maynila, ay nakatutulong sa ating Filipino dairy farmers sa Southern Tagalog. Palakpakan natin ang ating mga Filipino dairy farmer. Natupad ang One Smart TV, One Classroom. Sa nabanggit kanina, itong taon na ito at magpahanggang susunod na taon, hindi lamang grade 1 at kinder ang ating bibigyan ng One Smart TV, One Classroom. Itataasan natin sa grade 2 at grade 3 sa buong Maynila. Tuloy ang pabahay. Hindi tayo titigil. Katunayan, sa mga nanonood, may raffle po kami ni Vice Mayor Chi Atienza
next month sa lahat na nag-apply ng In-City Vertical Housing Program. Sa health services, nabuksan ang Barrio Pugoso, Barrio Magsaysay, Valeriano Pugoso, ngunit kalinsabay nito as we speak. Ginagawa na ang Pamana Health Center, Beata Health Center at San Nicolas Health Center. Sa pagsisimula nitong termino ito, nabuksan natin ang Corazon si Aquino General Hospital. Ngunit nakamit nito ang pinakamabilis na yakap accreditation. At dahil dyan, kasabay din natin nirenovate ang ospital ng Sampaloc Emergency Room. Katatapos lamang ng renovation ng ospital ng Maynila Emergency Room. Ginagawa ang Manila San Francisco Friendship Library, Manila Sacramento Friendship Library. At higit sa lahat, mga nanay ko, mga tatay ko, mga chairman, kagawad, secretary, treasurer, XO, SK, sabihin nyo na sa anak nyo, sa ngayon pa lamang, mangarap na silang maging doktor, mangarap na silang maging nurse, radio technician, or radiologist, and so on and so forth. Sapagkat, isa sa pinagmamalaki nating lahat bilang Batang Maynila ay ang naitatag na pamantasang lungsod ng Maynila. Being producing top-notch students, graduates, board passer, top-notch board passer. But the space of pamantasang lungsod ng Maynila in Intramuros hindi na sumasapat sa pangangailangan ng dami ng mamamayan sa lungsod. Kaya po, yung naiwan kong pangarap para sa inyo, nung dating ako'y naging inyong mayor, immediately, we implemented it. At kahit wala tayong pera, ipinanghingi ko. Siguro, ngayong hapon, iparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. Nakadali ako, maling anda, 500 million pesos para itayo ang pamantasang lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences Building. Ano ang halaga nito sa sinasabi ko sa inyo? Kung dati-rati hanggang 300 lang na estudyante ang kaya nating yakapin sa PLM Intramuros, ngayon kaya na nating akapin 5,000 students, future doctors and nurses, and all other allied health sciences courses. Wala pa tayong pera niyan. Maraming salamat, Executive Secretary Ralph Recto. Maraming salamat, DBM, Department of Budget and Management. Maraming salamat, President Bongbong Marcos. Kaya niyo pa? Obligasyon ko to sa inyo, mag-report. O sumilong na yung iba. Our aspiration to make Manila great again begins with healthier children, better school,
decent homes, quality health care for every family. Mga batang Maynila, patuloy kong pagbubutihin, pag-iin namin ang collection Ayan na, ay! Yung self. Ano na, yung cellphone mo man eh, oh. Ulan lang yan. Gutom nga, nalagpasan natin. Sumilong kayo. Baka bumaha ng pasyente sa OM mamaya. Palalawakin natin ang tax database upang matiyak at patas at maayos ang pagbubuwis sa lahat. Titiyakin natin ang bawat sentimo ng taxes ng mga tagalungsod ng Maynila ay magagamit. Bawat piso pumapasok. Kung ang drum Binigyan nga tayo ng ano. may butas, huwag kayong mag-alala. Kakain ako ng bebel gum. Lahat tatapalan natin, mapuno lang ang drum ng kaban ng lungsod ng Maynila. Sa infrastructure, Asan yung kapatid mo? shout out District 2! Mga taga-District 2, taas ang kamay! Itong taon na ito, ipagagawa ko kayo ng bagong 8-story Oston sa District 2. Wow! At ito, hindi billboard. Totoo ito. Bakit? May naglagay ng billboard dun eh. May naglagay ng billboard. Si ano yun? Yung lupa sa Abad Santos, para lang magkaalaman tayo ng kaunti. Yung lupa sa Abad Santos, dating ospital, pag-aari ng Property Management Office ng National Government. 1,900 square meter. Yan pala ganun yan. Ang PMO under sa DOF. Kami ni Attorney Chris Fernandez nagtungo sa PMO at sinabi ko sa kanila, pwede ba bilhin ko na yung lupa ninyo sa Tondo? Sabi nila, pwede. Sabay tugon ko, pero wala kaming pera. Totoo po ito. Kapal lang ng mukha ang puuna ko rito at lakas ng loob. Sabi ko, total, this is your non-performing asset. Let be the asset of the city and be utilized by our people in District 2. Kasi luma na yung Oston. Masyado nang masikip, masyado nang hirap yung mga doktor, masyado na rin hirap yung mga pasyente. May parada, pinag-aawayan ng magkakapitbahay doon. Ngayon, sabi nila, magkano niyo po gustong bayaran? Hindi po sa magkano namin gustong bayaran. Wala po kung kaba sa inyo. Bakit? Gobyerno kayo. Gobyerno kami. Iisa katawan. Dalawa pulsa. Magsasalin lang. Sabi ko, hindi yung presyo ang Walang problema. bumagyo. Yung pambayad. Tuloy pa rin. Sabi niya, ano po gusto niyo? Umulan bumagyo, Pasensya tuloy ka pa na. rin. Amado Yorme. Pagkachin. Hindi ba si Amado? Oo. Sabi ko, bubumbayin ko kayo. Ano pong ibig sabihin, Yorme? Pwede ba? Hulugan. This is a story I really wanted to share, especially District 2. Napapayag po. O ngayon, Rochelle, we yun are na. now in possession of the said property, now owned by the city. We are now paying 1 million a month for the next 10 years. Halos hindi na natin mararamdaman. Atin na, ngayon tapos na ang design ng ospital. At update ko lang kayo, 5 days ago, thanks to DOH,
we already got the PTC or permit to construct hospital ng Tondo. Shout out sa mga taga-district to. Ano, Hawi? Sabi ko sa iyo nadaanan ko kasi nung kampanya yun, sabi ko, dadalihin ko yan. Ayun, nadali naman. Kaya masaya ako para sa inyo. Ay, pag nakita niyo yung hospital ninyo. As we speak, bukod sa Pinondominium 2 sa San Nicolas, malapit na rin matapos ang bago, fully renovated San Nicolas Health Center. Shout out sa mga batang San Nicolas. Mga taga District 1, shout out sa mga taga Don Bosco. Don Bosco pala yung Ipagagawa natin brand new at 1,600 square meter footprint. Tatlong palapag na Tondo Portion Super Health Center sa Don Bosco. Mga taga District 4, mga batang Sampaloc, shout out Maginal! Ang dami. Albert, ginawa natin 2 years natapos, pandemya pa. Nawala ako saglit, 3 taon na hindi pa tapos yung magsaysay. Shout out sa lahat ng alumni at mga batang Sampaloc. We are on track to finish the 10-story fully air-conditioned Ramon Magsaysay High School building in Sampaloc. Wow. Ang ganda. Kaya po, shout out din uli sa mga taga-Tondo, Love na love mo, taga-Tondo. mga batang Pridil, Ay, taga-Tondo siya eh. sunod ang palengke, 3 taon, naglagay ng poste, 200 plus million, walang pambayad. Ayan, bulaklak. Noong isang linggo, nagbayad ako ng 90 million pesos. Wow. Yun yung... Para ano? Sa ano Para yan? magkaroon na Sa ng Pretil tuldok. yun. Yung hirap na dinaranas ng mga vendor Ayan, natin meron sa akong palengke, video nun na naalala nyo yung sa may sa Pretil. Pretil Market. Batang Pretil, shout out sa inyo. Tatapusin ko ang Pretil Market. Sisimulan ngayong taon na ito. Shout out mga batang Pandakan, Panda ka naman. lalong-lalo na sa mga minamahal kong lolo't lola. Yes. At shout out sa lahat na nag-aalaga ng kanilang mga hayop or pet lover. We Ganda ng are Pretil on track. Market, oh. Your city government with partnership to Metro Manila Development Authority. Ilang linggo simula ngayon, mabubuksan na ang bagong gawa na Manila Pet Park and Senior Citizen Park in Pandacan, Manila. Opinion mo yan. Pero sa observation, wala nang utos yung dami ng Peace and order. Palakpakan natin the men and women, uniform and non-uniform personnel of Manila Police District headed by Police General Arnold Santiago. At may regalo sila sa inyo kagabi through the leadership of Colonel Pura and his men apprehended one of the biggest drug busts
in the city worth 6 million pesos. Palakpakan natin ang presinto ni Colonel Cura at ang kanyang mga kapulisyan. Si Colonel Cahipe, nakadali rin isang rapist, kidnapper na rapist pa ng 4-year-old at 8-year-old. Sana hanggang sana na lang tayo. But with regard to what happened in Tacloban, as Mayor of Manila, Ito, water po. taos-puso Sige po mo. akong nakikiramay Ito? Talaga? sa mga pamilya ng biktima sa mass shooting sa Tacloban. With that, today, June 24, araw ng Maynila, I just signed Executive Order number 29, series of 2026, the order to strengthen our city's effort to prevent school-based and public mass casualty violence and direct the Manila Police District, DepEd Manila, barangays, and all concerned cities to implement, coordinate, create preventive measure, safety and emergency response measure sa ating mga eskwelahan. Magsisimula tayong magmi-meeting ilang araw simula ngayon. Again, palakpakan natin si General Santiago. Muli, mga batang Maynila, gutom na ba kayo? Huwag kayo mag-alala, lilipas din yan. Pero alam mo, sa totoo lang, dapat pinamigay na nila yan. Hindi po ako mapapagod. Nagbawas pa ako ng report Nagbawas pa siya niyan. because you deserve better things from your government. Yes. Idol ko yan. Yorme ko yan. Bilang panghuli, wala na ba tayo sa financial ICU? Ang sagot, wala na po. Yes. Nasa recovery room na po tayo ngayon. Yes. Financially speaking, sana'y magtuloy-tuloy. Do we have a balanced budget? Malayo pa po. Tanong, ma-achieve ba natin to? Hindi po imposible. Bakit? Matatag ang bawat Manileño sa bawat hamon, sapagkat pinagtibay ang lungsod ng Maynila sa lahat ng panahon. Ngayon, mga batang Maynila, ipinagdiriwang natin ang 455 na araw ng pagkakatatag ng minamahal nating lungsod. Hindi lamang natin ginugunita ang makulay na kasaysayan. Ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng Maynila. Matatag sa hamon, pinagtibay ng panahon. Sa isang taong na nakalipas, muli nating napatunayan ang diwang ito. Sa kabila ng mga pagsubok nating minana, pinili nating harapin ang katotohanan at gumawa ng mga mabibigat na desisyon, pasya at pamamaraan. Ang fiscal management ginawa para maging disiplinado at responsableng pamamahala. Ang krisis sa basura, mabilis, nalinis at nayayos. Mga problemang matagal, hindi ipinagliban.
tuloy-tuloy nating inilulutas. Ang kawalan ng tiwala, ginawa nating panibagong pag-asa. Hindi naging madali ang lahat. Masakit po sa katawan. 52 na po ako. Ito, papakita ko sa inyo yung sitwasyon namin, yung mga vlog. Marami pa tayong Sobrang dilim po babayaran. dito ngayon. Marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa tayong kailangang itayo. Raija, si Ponce, Ngunit, may isang bagay na malinaw si Rochelle. nating napatunayan lahat. Nakakapote po kami lahat. At ito ay Saka si Kuya. pagtapat ang pamamahala. Bumagsak na kasi yung ulan. Wastong paggamit ng Sobrang pondo ng dilim na. bayan. Pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan. Pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura. Posible natin makamit ang ating pangarap para sa mamamayan at Maynila. Ang lakas ng lungsod ay hindi nasusukat sa dami ng mga gusali o sa dami ng proyekto. Nasusukat ito sa tibay ng loob, sipag, malasakit at pagmamahal sa bawat Manilenyo sa kanyang lungsod at kapwa. At dahil sa inyo, muling bumabangon ang Maynila. At dahil sa inyo, muling lumalabas ang Maynila. At dahil sa inyo, mas lumiliwanag ang kinabukasan ng Maynila. Kaya't sama-sama natin ipagpatuloy ang nasimulan. Panatilihin natin ang kalinisan at kaayusan. Maraming salamat sa inyo, mga barangay official, sa linggo-linggo ninyong paglilinis. Pangalagaan natin ang ating komunidad. Matatag tayo sa hamon. Pinagtibay tayo ng panahon. At habang nananatili tayo nagkakaisa, disiplinado at may malasakit sa isa't isa, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Maynila. At muli nating makakamit ang nakamit ng mga ninuno natin na kaya natin muli ipamahagi sa salinlahi natin to make Manila great again. Isang malinis, maayos, ligtas at may kapanatagan na Maynila sa bawat batang Maynila. Mabuhay ang batang Maynila! Mabuhay ang lungsod ng Maynila! Maligayang kapiestahan sa ating lahat, mga batang Maynila! Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Thank you! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.